Mga buhing santos, welcome sa atong DEF channel. Inabusing so na Dr. DEF researcher, author, and juris doctor. Mudapit ka ninyo nining very triumphant discussion. Pope Leo World Leadership. Grabe. Perfect 1,000,000,000% salute. The first living saint in this final chapter in the history of the world. Convinced 1,000,000,000%. The first living saint, Pope Leo XIV. Gikan yun pizza utsop 9/10. 3 days sa iyahang pagdumala sa simbahan tibuok kalibutan. Iyan ang gilusad ang napakabugat nga sukaranan sa iyang world leadership, affecting the 195 states of the world. Congratulations, the first living saint, Pope Leo XIV. Niining puntuha karon, unsa ba ang mahitabo niining kalibutan? Nasayod ba kita sa interview sa mga cardinals? Gipadayag nga mahadlok ang mga cardinal ngano nga karon pa man mahitabo nga dunay Santo Papa gikan sa Estados Unidos. Tungod kay gilikayan sa mga cardinals nga makabaton og Santo Papa ang United States of America, ngano danger kun ang Santo Papa suyupon sa most powerful nation nga Estados Unidos, ug nining puntuha mahikagba ang leadership sa simbahan. Ug mao hinungdan nga for several years this is the only first time ugang pangutana karon mao kanay precaution nato kay pag-declare gyud nga ang Santo Papa from America o diya kini si Cardinal Prevost gitan-aw nato nga wa di kaayo makita sa top 7 di ara siya sa siyam ang ranking sa mahimong Santo Papa o gadto na sa 11. Wa ta mo respond immediately kay ato pang gipamalandong nga gitan-aw na daan nga sa last quarter of 2025 gitarget na daan nga ang New World Order Estados Unidos mo deklarar gayud sa tibuok kalibutan ang one world totalitarian government. O migawas na gyud ang kamatuoran nga ang COVID-19 was invented by the CIA of the United States of America, biological weapon. O diya connect diha sa China. Kaya doon na pa'y plano with Bill Gates. Mao kini ang ilang conclusion nga mahitabo gayud ang usa ka one world totalitarian government, digital currency, cashless society. Himuon gyud kini sa Estados Unidos. Bagutana, si Trump mao may midaog. Si Trump was fighting against the globalist or the New World Order. So, dunay kausaban. Nining puntuha karon, if Trump be converted, o man ta kamasayod ug unsay inside story nga may midaog si Trump. Nining puntuha karon, declare na si Trump nga ang ilang dollar dili na mahimong mausab na, dili na kini mahimong international. Dunay currency changes sa Estados Unidos. Ang pangutana karon nga niya naman ang duha ka mga dagkong power. Ang pangutana niini mao nga dili ba ang Santo Papa
masuyop sa New World Order sa Estados Unidos, labi na magkita sila si Trump. Dili ba in danger ang simbahan unya may sama unya sa nahitabo kaniadto ng Santo Papa si Pope Francis na higop og ang Santo Papa mo'y mideklarar alang na sa paglampos yan ang COVID-19 vaccination system ug uban pa. Pangutana, mahitabo ba ng Santo Papa karon mahimong ulipon sa New World Order? This is now the issue. 1 trillion % beyond reasonable doubt, this Pope will implement Romans chapter 12 verse 21. Ugon sa banggingon sa Roma 12:21, ayaw padaog sa dautan kundili dag-a ang dautan diha sa katarong. Niining puntuha karon sa tulo ka mga adlaw nga leadership with the doctrinal pronouncements ni Pope Leo XIV. Grabe na buhi ta, Ginoo ko. He is a living saint. This man, this world leader, tubag yun sa pag-ampo sa katawhan. Tubag yun siya. Perfect answer. And mind you, this is the first time in history that I had participated in the actual jud nga pag-ampo dito sa Birhen sa Kasilak. Pinaagi ni Father Alel Reyes. Gi-expose ang Blessed Sacrament and led by Brother Farley Meridores ang mga devote sa Our Lady of Light after the Holy Mass sa Merkules. Kami nagaampo. A special prayer worldwide labi na sa Diocese sa Tagbilaran nga tultulan ang mga kardinal sa usa ka Santo Papa nga gipili sa Dios. We do not mention kung kinsa pa ang mahimong Santo Papa. But I already declared that even Cardinal Tagle, ranked top 1, top 2, parihas kami feelings ni Dr. Rene Joseph Boluser. He could not be. Dili siya. Sorry, Cardinal. Ato nang gipadayag ang mga reasons nga dili worthy ang Pilipinas nga magkapatunog Santo Papa kay unworthy ang nasod ang mga Pilipino nga dili gahig ulo ang mga Pilipino. Not worthy. Failure si Cardinal Tagle sa iyang pagka-prefect for the congregation diha mismo sa evangelization. He failed pagpatuman ni ining Second Plenary Council of the Philippines. Evangelization for integral liberation nga pagsumpo, pagpakigubat sa kahugaw sa pinaliay sa Pilipinas. Failure. Inutil ang sibahan. Nothing. Sorry. So niining puntuha karon diha dili kayo. Ikaduha, sa internal aspect, si Cardinal Tagle, ang iyang sense of leadership, di sa modernism, liberalism, following Pope Francis. Dance with the music, ang iyang style sa smile to please the people. Nining puntuha karon nakita nako first gud ako nga impresyon niya before siya nag-adto sa Roma. Yang gi-interview si Rosana Roses, usa ka bold star. Niya akong gipaabot nga there should have been a correction nga error ang iyang pagka-bold star, but nothing. Ang iyang gi-congratulate sa iyang pagka-profession kay mao to iyang role. Mura ko hala.
naunsa ba ni? There was no such correction. Unihang to nabot na siya dito na sa Roma with the same-sex marriage, same-sex blessings. And take note, evangelization. Evangelization is to correct what is wrong. To correct what is wrong. Nining putuha karon, hanto na nilaipat sa mama nga goddess of the earth, Dios Diyosa. Nining putuha kauban na ni Pope Francis. Sila mo'y demonstrate dito na sa altar yun mismo sa St. Peter's Basilica. Mao na nga mga Catholic faith defenders ug uban pa ang kadagkuan nakatan-awon sa nidagan sa simbahan. But not neutralized kini tungod sa gitawag og sense of poverty ni Pope Francis nga siya rin bugtong nga Santo Papa nga may nguntang opposite yun, di agad sa kinaubsan, di sa poverty line ang iyang style of leadership. Nining putuha mao na nakapa-neutralize. Nan karon ang atong puntos mao. Kini karong leadership ni Pope Leo the 14 niya ang iya. Posible ba mao ni agatua karon? Posible ba nga kining leadership ni Pope Leo the 14 nga usa ka US o American Pope, posible ba nga kining USA will be finally converted? Ang pangutana, the world capital of Protestantism is the United States of America. Diha sa Estados Unidos, diha na pundar ang nagkadaiya nga mga international nga mga religious denominations Protestantism. Pangutana, karon kay ang Santo Papa naaman sa Estados Unidos, posible ba nga kining Estados Unidos ma-reverse ka na? Yes, very, very possible. And history repeats. We have to compare the Roman Empire with the United States of America. Ang Roman Empire, it was finally converted into the climax of Christianity during the time of Emperor Constantine. It was that during the time of Emperor Constantine. Nanang pangutana karon, unsa ba'y nahitabo sa Amerika? Diha sa Estados Unidos, midagsang ang nagkadaiya nga mga tinuhuan, mga protestanting tinuhuan nga miatake against sa simbahan. Pangutana, unsa mahitabo sa Estados Unidos? Possible mahimo kining mo-follow sa Roman Empire, but on the spiritual aspect, it will be finally converted. Mahimo kining Catholic continent. Mahimo kining Catholic nga nason. Og kini usab si President Trump, naa naman iyang pagka-religious. Instead, based on Romans chapter 12 verse 21, instead ang dautan mo'y mudaog, instead ang New World Order nga sa Estados Unidos nga maunay gustong muupaw mo'y mulid sa kalibutan totalitarian government. No, babagan kini. Babagan. And Trump will soon follow ni Constantine the Great. Trump will possibly be used as an instrument nga niining puntuha kini karon nga church and state separation. Ug unsa ba kanang church and state separation? Diin man di ay kining doktrina nga na-adapt sa mga konstitusyon sa tibuok kalibutan including the Philippines. Diha na nag-originate sa Estados Unidos in the year 1802.
Ug unsa pinahitabo niadtong 1802 tungod sa kadaghan nga mga relihiyon sa tibuok kalibutan. Nalibog na si President Thomas Jefferson. Glibog siya. Hain may tinuod ining relihiyon. Una ang mga protestante nga mga relihiyon hala kumbatis lang tanan rak-rak diri rak-rak dito giatake pag-ayo ang Roman Catholic Church. Ug busa wa man na siya kabangkaagan. Ug unsa magayud ning mga doctrines etc. It's outside of their field. Kaya gilaha is political aspect lang. Busa aron dili mangilabot ang gobyerno kung hain may tinuod niini nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Wa sila mangilabot niya na. So naghimo siya letter addressed to Danbury Baptist Association. So kining sulata nga gi-address ngadto sa Danbury Baptist Association, dunay phrase nga wall of separation between the church and the state. So pinasikat din yung doctrine nga wall of separation sa church and state. Nining puntuha, mao na kini ang gibasihan sa First Amendment sa US Constitution. Ang First Amendment giusab ang batakang balaod sa Estados Unidos. Pag-usab niya na gi-insert nila ang church and state separation. Unya sa church and state separation, gibutang diha nga dunay religious freedom. Ug tungod niining gipadayag nga religious freedom, tagaag kagawasan ang tao. Religious freedom, mahimo ka nga makatukod og reliyon bisan og pila ka buok. Ug tungod niining religious freedom as mandated in the Constitution, mao kini ang legal cause ngano nga bisan si kinsa, there is no limit, bisan kinsa makatukod og relihiyon. And out of this, mahimog karon dayon magtukod reliyon pagkaugma lain na sad imong apo magtukod, imong sungay magtukod, imong igagaw magtukod, imong parinti magtukod, imong higala magtukod bisan kinsa. Hangtod miabot og 49,000 ka mga Protestant religious denominations all attacking and fighting against the Christ-founded church. So niining puntuha karon, unsa pay mahitabo? Nanganong mitukod kinadaghan nga mga relihiyon? It's because of economic power. Ug unsa madiyang niya sa relihiyon? Mao kini ang gi-warning ni Saint Paul diha sa 1 Timoteo chapter chapter 6 verse 6 and 10. Unsay gingon ni San Pablo sa 1 Timoteo 6 versikulo 6 o 10 dagingon, religion can make us very rich. Ang relihiyon makapadato sa tao. Lucrative business, the best business. Unya sa unsa pang paagi nga mamahimo ka ng best business, miingon si San Pablo, for the love of money is the root of all kinds of evils. Ang pagigugma sa salapi mo'y gamot sa tanang mga dautan ni ining kalibutan. Unya giunsa ba nganong makasapi man ang mga nagkadaiyang founder sa mga relihiyon? Ilang isud ang tithing. Kuhaon nila ang mga biblical basis nga muhatag og 10% sa imong matagbuwan nga income. So niining puntuha, bisag pila ka mga sakop niya na i-multiply nimo na og 10% monthly income, mauni economic reason ngano nga midaghan ang mga reliyon, the best business. 1 Timoteo 6 o 1 Timoteo 6:10. Mao kini nahitabo. So the United States of America is a great factor ngano
nga midagsang ang 49,000 ka mga religions because of the church and state separation and invoking the legal basis of religious freedom. So, niining puntuha karon. Unsa pa'y mahitabo sa Amerika with the presence as of 2025 record shows nga miabot na og 49,000 ka mga Protestant religious denominations. So challenge kini karon. Once nga ang ato nga Santo Papa is from a native of Chicago, USA. Nining puntuha karon sikop kining tanan. And President Trump will possibly cause the amendment, the repeal, the change of the U.S. Constitution. And provided mahitabo na unya, the United States of America will connect the Philippines through the Catholic Faith Defenders, defend against Satanism, do all sanctifications with Reverend Father Darwin Gitgano, CFD Dasdas. There will be a series of eschatological apologetic debates. Duna naunyay worldwide apologetic eschatological debates on all the religious propositions, issues, and sub-issues. And that will be covered mass media, social media worldwide. Ug niining puntuha ang religious deceptions mabuntog kana ug naa sa 1 Corinto chapter 15 verse 24 to 25, Ephesians chapter 6 verse 10 to 12, ang religious and political deceptions shall come to an end. Matapos kining tanan. And so, niining puntuha mahitabo gayod kini. Ngano? Tanawon nato ang personalidad ni Pope Leo XIV. Do na ba siya kapasidad nga mahimo gyud ba converted ang Estados Unidos sama sa Roma? It was converted. Now the throne, ang Roman Empire ni anakaron sa Estados Unidos. Nining puntuha ang gubat spiritual, economic, social, political ari sa Estados Unidos. And the Philippines, the Catholic Faith Defenders, defend against Satanism, do all sanctifications, CFD Dasdas, pinagi ni Reverend Father Darwin Gitgano, at the CFD Dasdas team, Team Maria, ug mga kaubanan, tibuok Pilipinas. Get ready. So, nining puntuha karon, pamalandong usab sa Bohol, gitawag di siya o most outstanding Boholano in the field of literature, Precoy Reneon Punti. Iyang gipamalandong nga it was in USA in 1802 nga nahitabo ang church and state separation. Of course, pinaagi ni President Thomas Jefferson. And so, kay didto man na open ang church and state separation, misunod ang mga nasod sa kalibutan. Sa church and state separation, gibuwag. Ug tungod sa pagbuwag niya na, ang gobyerno dili na mangilabot ug naa pa bay divine plan. Dili na magunahuna ang gobyerno nga naa bay langitnong plano. Dili na magunahuna ang gobyerno nga naa bay divine will. Dili na magunahuna ang gobyerno kung naa bay divine laws. Ug mao'y hinungdan nga makapaturatoy sila pagsupak sa balaod, pinalitay sa baluta, nawa na napawong ang moral values sa politika. Ang Pilipinas nang lupad ang kahugaw sa Pilipinas. Dili makasud ang divine plan, dili makasud ang divine will, dili makasud ang divine laws, ngano gisiparate na ang church ug ang state. Ug busa
atol sa piniliay, gahom sa kwarta, gahom ni Satanas, mao'y misud sa Pilipinas. Busa nining tanan unsa bay mahitabo niini. Nia ang bahitabo. Matud pa ni pare yon punte, posible. Kay didto man naguba, nabuak ang church ug ang state, nabuwag kini. Pinaagi ni Pope Leo XIV, siya rosab ang mupasig uli sa nagkabuwag nga church and state. Paghiuli na niini, then it ends the history. Daog na ang gingharian sa Diyos dining kalibutan. So atangin ninyo, hopefully mapublish na ang Divine Constitution of the Christian Kingdom. Nanadiha ang structure sa usa ka gobyerno sa Diyos. The divine government. It is the world divine government. It is the Christian kingdom. Ug kini mao ang katumanan sa Revelation chapter 11 verse 15. Nga kining kalibutan mahimo ng gingharian sa Dios. Karon ang pangutana. Si Pope Francis, first gyud nako nga pangutanaw, Lord, ngano ba nga kini si Pope Leo XIV, Cardinal Robert Francis Prevost mo may napili? Sa akong pag-ampo Holy Rosary, buntag, diha ko nalamdagan sa second mystery, ang pagduaw sa mahal nga Birhen. Sa ikaduha nga misterios kalipay, diha na ko nakuha nga Augustinian priest. Kini si Bagong Santo Papa, Augustinian. Unya, nakuha na to nga ang kinabuhi ni Saint Augustine for 30 years. Di asya sa left side, di asya sa pagkabadlungon, di asya sa pagkadautan, di asya sa kinabuhi sa mga bisyo. And yet, after 30 years nga pag-ampo sa iyang inahan, Mother's Day, Happy Mother's Day, pag-ampo sa iyang inahan, Santa Monica, he was converted. Pag-convert na niya, nahimo siya nga obispo, hangtod na nahimong doctor of the church, niya top notcher. Diini karon is as haligi usa sa top notchers kauban ni St. Thomas Aquinas. Grabe. Usa ka doctor of the church. So, ang mission ni Pope Leo XIV is conversion. Mao ni nga ang iya di ay nga barometro, Roma 12:21. Dili ang simbahan mao'y dag-on sama sa nahitabo ni Pope Francis sa leadership. Ang simbahan mo'y naganoy sa modernism. Sorry. Nani, unsay nahitabo as divulged by Monsignor Romeo Quijano, iyang gidayag nga subo gyud ang kaagi sa simbahan. Ngano, ang LGBTQ, ang grupo niini miduol ngadto ni Pope Francis ug didto sa Lesbos mo nay kapital sa mga mura nagsuduma. Didto gyud gipapirma si Pope Francis. Ug mo'y hinungdan nga dako og ang leadership ni Pope Francis, iyang gipauyunan ang LGBTQ family. Hangtod nga siya mipirma nga dunay same-sex blessings. Mga unions sa same-sex, mao kini ang nahitabo. Iyang gipauyunan. Nan karon ang pangutana. Kining policy ni Pope Francis, padayunon ba kini ni Pope Leo? No! 1 trillion %. Reverse. So, nining putuha karon sa iyang pag-Augustinian Pope, nahimo siyang prior, nahimo siyang head sa tibuok yun, no? Sa Augustinian order worldwide. Apil na sa iyang mission kaniadto.
Niining puntuha karon ang kinabuhi ni Saint Augustine is conversion. Correct what is wrong. Correct what is wrong. Korean unsay sayo. Nining puntuha karon ang misyon ni Saint Augustine nga kining kalibutan mahimo nga city of God. City of God. Nining puntuha ang specialization ni Pope Leo XIV is how to fight, how to attack the sinful structures. Unsaon paglumpag sa mga wrong systems nga maunay mikuyanap sa tibuok kalibutan. It needs sa usa ka tawo nga leader nga living saint. Nagkinahanglan kini og kwalidad sa usa ka leader Santo Papa nga dili madag bribery, nga dili madaog palakas, no. Nagkinahanglan kini di prinsipyo. Ug unsabay kalainan, with due respect, ni Cardinal Tagle ug ni Cardinal Prevost, Pope Leo XIV. Mipadayang si Cardinal Tagle nga ngano nga sa ilahang conclave naa sa likod si Cardinal Prevost nga nahimong Santo Papa. Ang reason di ay mao nga sa una sa miaging conclave sa diha nga gipili nila si Pope Francis, si Cardinal Tagle maoy the youngest cardinal. Karon ang youngest cardinal mauna si Pope kining bag-ong Santo Papa. Not on age kundi insofar as hierarchy nga mag-upa siya nga natudlo as Cardinal Bishop. Imagine natudlo kini si Cardinal Prevost as Cardinal Bishop only in the year 2025. So siya mao'y pinakabag-o, pinaka-junior. Mao ni nga doon naman ay arrangement sa conclave. Mao nga di siya sa luyo. Pero ang naulahi mao'y nahiuna. Mao di ang nahimong Santo Papa. Pero doon ay hangyo si Cardinal Tagle. Tagai kog permahan mo. So first signature gyud ni Pope Leo XIV tuwa gitipigan ni Cardinal Tagle. Ang diferensya nila mao, ang smile ni Cardinal Tagle is external. Meaning, nga siya, he pleases with the people. He adjusts, he follows unsay wish of the people. Pero ang smile ni Pope Leo XIV is not external. Meaning, dili siya musunod unsay gusto sa mga tao nga dili sibo sa plano o kabubuton sa Diyos. Take note, ha? Ang leadership ni Pope Leo XIV is not to follow the wish of the people which is against the plan, the will of God, which is against divine laws. Ang smile, ako gingitanaw ba? Kining smile ni Pope Leo XIV, dili sa gawas, but ang iyang smile diya sa sud. It is the smile of his soul. Smile of his soul. In other words, ang iyang smile nga palabunon niya nga musmile ang langit bisag di musmile ang mga tao. Kaysa musmile siya sa mga tao, ang langit magilak. Grabe siya baruganan. So nakita nako nga ang iyang smile is spiritual nga direct sa langit. Perfect ang iyang communication sa langit. Ngano? Tungod kay ang iyang kinabuhi diay sa didto pa siya sa Piro, grabe ang iyang kinabuhi. Kauban siya sa mga tao nga walay mga balay, walay mga tubig ug uban pa. Mao ni nga sa diha gi-interview kay mag-ila man ning mga kardinal. Unya nangutan natong uban unsa man ni si
Cardinal Prevost, gitugaanan lang kini siya ang iyang kinabuhi niya ini. Didto ni puyo sa piro, kinabukiran sa mga bukid, way mga tubig, way suga, o upan pa. Nagpuyo kini ana. So nakita ang iya hagyod kapag ka tinuod nga kinabuhi ni Kristo. So niining puntuha karon, unsa bay baruganan ni nga ang declaration ni Pope Leo XIV. Iya habang ipadayon kining maong kalagdaan nga gipadagan sa kanhi Santo Papa Pope Francis nga same-sex blessings, kining mga engkantada padayon pa ba kini nga maoy mo assist ni Padre Ado nga anha mismo sa mga misa sa munisipyo sa Loon nga naay engkantada nga magpisan. Grabe ka immoral o kabuang foolishness. Grabe kadakong bastos, kadakong tampalas, kadakong satanas nga gihimo pasipala sa kasagrado sa santos nga misa. Tarong ba na? Panlimbong atol sa santos nga misa. Unya saring-saring sa misa. Nahimong pangabaga ni Father Ado 2 times. Kaniadto kay mulibot man ang birhen didto gyud sa munisipyo, mao siya mi-assist ni Father Ado. Nagpisan. Ikaduha, namatay si usa sa SB member. Nagmisa si Father Ado, mao gihapon nag-inkantada o bestida. Usa ka laking ang buto nagpitay, pero nag-inkantada. Ug nganong nahitabo man kini tungod kini sa policy sa Santo Papa. Gi-encourage, there was no correction. Mausap ka na sa kwase. Kahugaw sa santos nga misa sa kwase. Naa diha naglublob sa kumbinto sa kwase. Matagtambong sa misa mag-inkantada o bestida buto gabitay. Limbong ka na, nganong nahitabo na, tungod na sa leadership sa miaging Santo Papa. Inay kurhian what is wrong. Giuyunan hinoon, gipanalanginan hinoon. Mauna nga naburingog ang kalibutan. Now what is the policy? What is the leadership of Pope Leo XIV? Niya, paminaw mo. Lupad mong mga engkantada nga nagugahugaw sa kasagrado sa santos nga misa. Naa sa Treasurer's Office. Magbistida. Pagugahugaw sa LGU, pagugahugaw. Niining puntuha karon sa leadership ni Pope Leo XIV unsay iyang gideklarar. Niya, kamo mga pare, paminaw mo mga pare. This is addressed to all the press worldwide. Tanang mga pare. Unsay declare, this is a doctrinal declaration ni Pope Leo XIV. End quote. Priestly formation must not be shaped by cultural trends. Diara. Kining inyong kinabuhi isip pare. Dili pwede nga mosunod-sunod lang mo unsay urog sa panahon. Kung dunay mga engkantada, magbuta ka mo, Father Ado. Father Gerald, magbuta ka mo. You close your eyes. Tungod ba lang kay mao kini cultural trends? No! Sin of omission ka na, Padre. Santiago 4:17, siya nga nasayod unsay angay nga buhaton, apan dili mubuhat sa angay nga buhaton, nakasala sa dili pagbuhat sa angay nga buhaton. Sin of omission ka na, Padre. Ayaw mo pagbuta-buta niya. You have to correct what is wrong.
Labi na in defense of the sanctity of the Holy Mass. Mao na nakapanumpa jud ko. Bisag kinsay mamatay pa sa Lua Lord, di natabo at tubang. Mutambong niya ng misa. Nga japa-japaan lang niya mga engkatada. Sorry. Hugaw na hugaw. Disrespect against God. Ubusa ang Santo Papa mi padayag. Warning ninyong mga pare. Magmisa mo rin napay mga kasal. Unya, musod ag mga engkantada, gihimo ninyong surambaw ang santos nga misa, solemnidad sa mga wedding, suluban pa. Tarantado mo mga pare, mga buta, mga libat mo mga pare. Mao nga duna na'y pagbadlong ang atong Santo Papa. Buhing santos nga Santo Papa. Priestly formation must not be shaped by cultural trends. Ayaw ninyo guba ang inyong profession kay kamo pare nagdamo sa kahayag. Ug dili pwede ang kangit-ngit mo'y mupang sa inyong kahayag. Kamu mo'y mudanag sa kangit-ngit. Iyang ginayag, political correctness or the spirit of permissiveness. Asa ka? So iyang gipadayag nga kung unsa man ang kahugaw sa politika sa nasod, ayaw mo pagpaturatoy. You should correct the errors in the political system. Mao na nga wa jud mahimong Santo Papa si Cardinal Tagle bisag top 1, top 2 siya sa ranking. Wa jud. Ngano? Failure si Cardinal Tagle in correcting the errors, the evils of the electoral politics in the Philippines. Failure si Cardinal Tagle. Sorry. Wa mo tugot ang langit. Wa mo tugot. Iyang gidayag. The spirit of permissiveness. During the leadership of the previous Pope, yes, no problem. It cannot be denied. Okay. Puntos ni Pope Francis. Iyang gisunod ang Francis life nga poverty kunuhay. Wa siya mo enjoy sa mga luxurious matud pa ng mga kinabuhi. Kunya namatay siya $100 lang yung kwarta. Kanalay puntos. But in so far as the doctrinal teaching of the church, tikako. So nining putuhaon sa ba ang gikorek ni Pope Leo XIV. The spirit of permissiveness. Unsay spirit of permissiveness? Permit. Mi uyon-uyon ka. And that's Cardinal Tagle type. Sunod ni Pope Francis. Unsay kabuang sa katalingban, that is modernism. Mauna nga kung imong tanawon, ang Iglesia Katolika ra mo'y balangguno kasay Lua Lord. Kung mo tanaw ta, Jehovah's Witness, ang mga kababayan labihan kataas sa ilahang mga bestida, abot sa tuhod. Grabe ang ilang pagtahod. Grabe ang ilang modesty. Grabe. Salute. Kung mutanaw ka sa tanan sa mga born again, mutanaw ka sa nagkadaiyang Mormons, mutanaw ka sa nagkadaiyang mga religions nga mga protestante, di gud ta kakita og kursones nga mga babae. Pagkataas ang ilang respeto. Nagbistida gyud nga formal, dunay modesty. Kung mutanaw ta sa mga Muslim, dili Christians, grabe hasta ulo giputos mataray maggawas sa mga kababayan. Grabe ang ilang pagtahod, grabe ang ilang modesty. Pero niya sa simbahan nga Katoliko, kung musod ka sa simbahan, mga sos Ginoo ko, pasaylua Lord, pasaylua. Di yun mas piling. O
O kinsabay nag-lead din ang magkursones, mga Couples for Christ. Mga religious organizations, ang dili ra magkursones sud sa simbahan, Catholic Women's League. Kaya ang ilang bistidaman, ang ilang nagsayal man. Religious organizations may nag-sperhen. Mag-uniforms, nag-t-shirt, mag-kursones, uban pa. So follow gyud ang tanan. In other words, ang hugaw disrespect sod sa simbahan mao mga Katoliko. Ngano mao ni giingon, mao ni ang gikurian ni Pope Leo XIV. Spirit of permissiveness. Unsa man na tungod na sa modernism. So kining atong simbahan nalamon sa modernism sa wrong Sepherding. Mao na nga May 11, the Sepherding Gospel Sunday. Sepherding Gospel. Gidayang gyud mismo ni Pope Leo nga it is very wrong to have that spirit of permissiveness. Nga imo lang tugutan unsay sayop. Wrong. What is wrong is wrong. Dili na pwede. It should be corrected. O kamong mga pare, read 2 Timoteo chapter 3 verse 16. Unsay giingon sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16? Ang balaang kasulatan gisulat kini para pagtudlo-tudloan unsay correct. Unya, correct what is wrong, kurhian unsay sayop. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa landag sa Espiritu sa Dios. Og mapuslan nun kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. You have to teach what is correct, what is truth. Tudluan. Suk ang mga same-sex unions, gitudluan ba ka na nga error? Wala. During the Francis leadership, wala. Ang gihimo hinoon, gipanalanginan sila. Gipanalanginan. There was no such teaching on what is true. Nga sa laod ka ng maong inyong gihimo. Mao kini ang gidayag ni Pope Leo nga tudluan what is right. Dili kay uyon-uyonan lang. Unsa na hitabo ron? Sa vote buying. Tudluan nga dili mo dawat. Pero tungod lagi kay unsaon taman rampant naman. So ang simbahan, mi uyon-uyon na lang, dawata na lang ninyo na, dawata na lang, uyon-uyon ta. Ang usa ka sayop dili mahimong tarong tungod balang kay ang tanan nagbuhat niya na. An error cannot be converted into what is right just because everybody does it. Tungod balang kay ang tanan nagbuhat niya na, mahimo na kanang tarong? No. What is wrong is wrong. What is right is right. So mao kinagi-condemn ni Pope Leo XIV. Unyaon sa bagingon ni San Pablo sa 2 Timoteo 3:16. Kini karon pagtudlo sa kabatunan pagbadlong og pagsaway. Badlongon. Mao na nga panahon kaniadto sa previous Pope Papal leadership na influence ang mga cardinals. Dance with the music. Ang isugra nga cardinal mao si Cardinal Sara, Cardinal Bort o guban pa, Cardinal Erdo. Mao gini mi fight nga na out of context na ta sa Sepherding sa katawhan. So mao kini badlungon. Unya pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Mao na kini ang declaration ni Pope Leo XIV. Correct buhing santos nga Santo Papa. Perfect, perfect, perfect. So iyang gidayat, it must be formed in the fire of truth. So kamong mga pare in town, it must be formed
in the fire of truth. Ang shepherding sa mga kaparian, kay truth is truth. Busa kung gabitay ang imong buto, ayaw pagbistida kay laki kang zamo. Kung babae ka, ayaw pagkursones kay babae ka nga gibuhat sa Dios. Mauna ang formation in the fire of truth. Sa unang papal leadership, giuyunan ka na, gipanalanginan pa, which is wrong. Catholic faith defenders, Father Darwin Gitgano guban pa, should never defend what is wrong. This is defend against Satanism, do all sanctifications. So naining puntuha karon on sa bagidayan. It must be formed in the fire of truth, chastity. Grabe yun ang pagdeklarar ni Pope Leo XIV, chastity. Maog yun ang katinaw sa atong kaisipan kasing-kasing, the sex chastity. Self-sacrifice. Self-sacrifice. Dili lalim. Sumao kini na itabo. Unya, naimisod sa mga politika. Nag-live-in same-sex. Grabe. Popularized na. Grabe. But during this time, sa leadership ni Pope Leo XIV, everything is to be cleared up. Mao na kini ang pagpatuman sa divine plan, divine will, and divine laws. Una, ginayang pagyon ni Pope Francis, Eucharistic love. So, kining same-sex union, uguban pa, it is not Eucharistic love. Nalablab na nga wa sa plano kabubuton balaod sa Diyos. It's not Eucharistic love. Eucharistic love meaning nga balaan nga gugma based on the sacrament. Based on the sacrament. So kini karong declaration ni Pope Francis, ni Pope Leo XIV. Kining mga wedding planners sama sa UWIV uguban pa. Dapat ang inyong mga pag-wedding diha na ay modesty. Dili pwede mag-sleeveless uguban pa. Mga engkantada mo'y muda sa wedding. No more. You have to impose Eucharistic love. Balaan nga gugma sa Dios. Holy Eucharist. Miingon pagyud si Pope Leo XIV, the priest is not called to affirm identities. Asa ka? Kining gender ideology, nasayo ba kamo unsa ni kabuang o kahanggaw? As founded by Doctor of Philosophy nga kini si Dr. Manny from New Zealand. Iyang gitanaw nga gubon ang sex sa tao. So, duha ra may sex niini, male and female. So, change niya ni into gender. So, dunay gender first, second, third, hantod miabot na nag 100 ka mga gender sa guban pa. Depende sa kagustuhan sa tao. Asa ka? It violates the law of nature. Busa kung ang lalaki gusto ngan lag babae, pwede na. Kung ang babae ngan lag lalaki, pwede na. Unya karon unsa nakaamaw karon ang educational system even in the higher, ang babae dili na may bawaan nimo og miss ug misses. Kay mga misses nga dili na virgin, buslot na, nganlan og miss, balanggon no. Ang mga misses ron nganlan nag-miss, mga amaw na karon mga panahon na. Ang bana ginsultuhan. Kay as if dili na minyo nagpamismis nga misses. Asa ka abot man as college, universities, mga LGUs, asa ka? Unsa ka surambaw ning klase? Nangabuang na ang mga educational system, nangabuang na ang mga professionals. Tungod ni sa kabuang sa gender ideology.
And now Pope Leo XIV is correcting this. He declared it must be formed niya. The priest is not called to affirm identities. Kini karon gender ideology ang tao naghimog kaugalingon niyang identity. Mao na nga ang giingon ni Pope Leo XIV, the priest should not confirm such identities. Ngano? Tarantado ng sistema. Apanon sa padiay ang role sa mga kaparian. Speaking on the priest includes the bishops and the cardinals. Unsa ba day role sa mga kaparian? Is to convert souls. Convert souls. So Father Ado, Father Gerald, ug uban pang mga kaparian. Ang inyong trabaho is to convert souls. Dili kay piyong-piyungan lang ninyo. Mao ka na. Dili kay magpiyong-piyong lang mo. Unya nahugaw ang santos nga misa. Sacrilege against the sanctity of the Holy Mass. You have to correct. Bawal bugal-bugalan ang santos nga misa. Bawal. Nagjampa-jampa kamo sa Diyos. Useless ang inyong mga homily. Useless. You have to respect the sanctity of the Holy Mass. He is not called, matod pa ni Pope Leo XIV, he is not called to bless sinful unions. Grabe. Sos. Kung sa wrestling pa ni, mura ni Undertaker, mura ni kukhugan niyang mga sos. Ginoo ko. Gidayag ni Pope Leo XIV, the priest is not called to bless sinful unions. And therefore, like the Supreme Court ruling, it was reversed by Pope Leo XIV. Erroneous ang paghimog same-sex blessings. Erroneous. Matod pa ni Pope Leo XIV nga naman, siya is a doctor of canon law. Siya mo'y nagda sa Augustinian order worldwide. Busa, lahom ang iyang theological background. Grabe ang iyang mga philosophy. Grabe. Kaingon ko, first 3 days, Ginoo ko, he is a living saint. Unya, mingon siya, the priest is not called to bless sinful unions. Mo na nga reverse dito ko sa Mindanao, sa Veruela, Agusan del Sur. Akong gidibati ang kura paruko dito. African, pero kamauman mo Bisaya. Ngayon siya nga, okay ang same-sex blessings ni Father ni Pope Francis. I argued, Father, read 2 Timothy chapter 3 verse 16. Correct what is wrong. So mao kini ang ruling ni Pope Leo XIV nga ang mga pari no authority to bless sinful unions. Mao ni klaro nga deklarasyon ni Pope Leo XIV. Pero unsa di ay ang kaakuhan o katungdanan sa kaparian? But to call sinners to repentance. Correct. Mao gyud ni ang atong gi-fight kani adto. Ang role sa mga kaparian dili ang pagpahiuyon unsay sayop, panalanginan ninyo nga sayop, tarantado. But the role of the priest is to call sinners to repentance. Pagbasol. And after magbasol, usa pa bendisyonan. Ang nahitabo, there is no call for repentance, giblisingan as if nga padayon mo sa inyong kabuang. Diha na down ang simbahan. Diha na down. Mao na nga, buhing Santos Pope Leo XIV, you are a living saint. Niining puntuha karon, niya paghayod ang pinaka-nindot nga declaration ni Pope Leo. Niya declaration niya May 11.
karon adlaw May 11 Shepherding Sunday. Unsay iyang gideclare sa May 11, 2025. Grabe. Sus, Ginoo ko. Pinaka-giant diyang declaration. The church is holy. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo usa ka balaan nga simbahan. And this church is holy not because of our actions. Kining maong simbahan nahimong balaan dili tungod nato. Ngano ba? Di man ta balaan. Nagbaklay pa ta para mahimong balaan. Mao na nga pilgrim church ta para mahimong gyud nga balaan. Mateo 5:48 in the road to perfection. Uno Pedro nariha gipadayag ga magbalaan. Nining puntuha karon unsay gidayag? Niya gipadayag ni Pope Leo XIV. The church is holy not because of our actions, but because her head is Christ Himself. Kining maong simbahan nga gitukod ni Kristo, balaan kini. One holy Apostolic Roman Catholic Church. Nganong holy? Because the founder is holy. Of all the religions of the world, 60,000 religions worldwide, only one church which is founded by God, and this is the Catholic Church. Nganong holy kini not because the people, but because the founder who is God, who is Christ, is holy. Sumunay iyang gipatin-aw o giklaro. Pero doon na kay napaka-nindot niyang gipadayag. Our task is to live in conformity with Him. So ang trabaho sa mga church authorities, cardinals, ang trabaho sa mga obispo, ang mga trabaho sa mga kaparian, ang mga trabaho sa mga workers in the church is to live in conformity with Him. Not to shape the church in our own image. Sus, Ginoo ko, grabe. Reverse yun, lintubaw yun pag-ayo ang policy, ang system of shepherding sa miaging pagdumala ni Pope Francis. Ang pamaagi kaniadto nga naman modernism man. So diha sa modernism, unsay urog sa kalibutan mo na sundon. In other words, ang simbahan mibahog. Inay ang simbahan mo'y mukabig sa dautan, ang simbahan mo'y gikabig sa dautan. Mao na nga ato ng gidebate, and I even called Pope Francis for resignation. Ngano, violation na sa Galatians chapter 1 verse 8. Outside na sa teachings, outside na sa catechism of the Catholic Church. And so, salamat sa Diyos. Salamat, Lord. Apil tang tanhan sa pag-ampo. Nga dunang yo'y Santo Papa. Nga hatag sa langit. Perfect yun. So, niya na yung gi-reverse. Our task is to live in conformity with Him. In other words, dili atong kabubuton may matuman. Unsay plano, unsay kabubuton balaod sa Dios, mao atong sundon. And not to shape the church in our own image. We were created in the image and likeness of God. Kita mao'y mo follow sa Ginoo. Ang nahitabo kaniadto ang simbahan, ang Ginoo hinon mo'y pasunod sa tabalos-los ng mga tao. Di mao. Wrong. So klaro na kana nga doctrinal teaching ni Pope Leo XIV. Karon niya, doon na siya final declaration, first and final. Mingon kita og first and final. The first impression is lasting. Grabe. Abi ninyo, sa diha na nga mga pizza utso na gyud to.
Tanaw na nga, may rak-rak na ang tag 10,000, 5,000, grabe nagrak-rakanay nas paghatag o kwarta tibok Pilipinas. Although, it's not surprising kay atol sa barangay elections, may padayag naman ta nga the worst of all the elections is 2025. May abot man gyud. So na-hopeless kita, na-hopeless ta. Wala nagipaglaom ning Pilipinas. Wala nagipaglaom. Pero pagbasa nato sa declaration ni Pope Leo XIV, nabanhaw ang atong paglaom. Ngano? May padayag siya. Evil will not prevail. Grabe. Is it doctrinal? Is it supported? Yes. Naa sa Revelation chapter 12 verse 11, naa sa Revelation chapter 17 verse 14, nga nagpadayag nga ang mga piniling katawhan sa Dios, mga buhing santos, magmadaugon. Mudaog ang buhing santos, mga piniling katawhan sa Dios. Busa pagdeklarar ni Pope Leo XIV, evil will not prevail. Mauna nga ang kahadlok nato, ang kahadlok kaniadto sa mga cardinals nga kung makapili sila og Santo Papa nga gikan sa Amerika, simbako og suyupon kini sa New World Order. Una gyud nato nga impression sa diha nga gikan sa United States of America, nahadlok nako, Lord, pastilan matuman makahan ilang target nga one world totalitarian government. Unya masudan gyud ang 666 kay ang simbahan suyupon man sa New World Order. Mao gyud toy akong panguna-una. Pero pag-ampo nato sa Holy Rosary Second Mystery, Augustinian Priest, si San Agustin, the mission is conversion, city of God, conversion, mudaog ta, Roma 12:21. So pagbasa nako sa gideclare ni Pope Leo XIV, evil will not prevail. Dili mudaog ang mga dautan. So there was a perfect 1,000,000,000,000 heavenly blessings nga daog yun. It's the Holy Spirit. Mudaog and USA will be converted into the climax of Catholicism. Bungkag ang church and state separation. Bungkag ang First Amendment. And once mabungkag kini, all the legal systems of the world dunay kausapan, mahisibo kini sa divine legal system under the divine constitution of the Christian kingdom. And President Trump will follow Emperor Constantine. Niining puntuha karon, may padayag na ngano nga dili mo daog ang dautan. Grabe. Duha lang ka sentence ang padayag ni Pope Leo XIV. Grabe no. Kinig ang iyang smile nga dili mo gawas ang iyang first time ko kitag tao nga nag-smile siya pero wa mo gawas ang ngipon pero laom ang iyang smile, spiritual perfection. It's Pope Leo XIV. Ang iyang smile di ay direct sa langit. Grabe. Ni ay reason ngano nga dili mo daog ang dautan. Iyang gidayag, we are in the hands of God. Kiduko. Kaingon gid ko, this is the explanation of the footprints in the sand. Sa footprints in the sand, na problema o sa katawo nga puno sa problema. Kay paglingi pa niya, usaraman ka. Duha raman ka tiil. Unyan tinga siya nga, ano ba nga duha raman ka tiil? Mingon siya, sa takna nga ikaw anaa sa laom nga problema, gipasan ko ikaw. Sumo ng footprints in the sand. Niining putuha sa labing laom nga panid sa kasaysayan sa kalibutan. Mudaog ta. Ngano? Ang declaration ni Pope Leo XIV, we are in the hands of God. Ang Diyos mao'y nagdumala kanato. And therefore, mao na kining mahitabo, Roma 12:21, magmadaugon kayo kita niining tanan. And so, congratulations, unya
ang gipadayag ni Bishop Abitoy. Ang kaugmaon sa atong nasod dili moagi sa imong bulsa, kun dili sa imong konsensya. Mao ni obispo nga misunod sa Santo Papa. Nga ayaw ang kwarta nga maoy inyong nasud sa bulsa, maoy basihanan sa inyong pagpili, kun dili ang konsensya nga maoy diktar sa Dios. Sa samang pagkaagi ni Reverend Father Salon Florinosos nga mao'y rektor sa Immaculate Heart of Mary Seminary, siya mipadayag, kinsabay na sayon nga kinsay mahimo nga mapili sa mga tao, maparihas unya kini hopefully sa nahitabo sa conclave. Dunay mga top 5, top 10 nga mga nasikat na nga mga mahimong Santo Papa. Pero ang midaog katungwa sa lista, although si Cardinal Prevost diya sa ikasiyam o diya pagani after na sa top 10 pero matud pa Father Salon of Florinosos, wata kay bao ug ang wala mailhi, walay mga tarpaulin, walay radio announcement, walay advertisement, wala mo wilwig, wala manghatag, pero limpyo siya sa iyang kasing-kasing. Dili ka posible nga kung magmilagro ang katawhan sa tibok Pilipinas and they have to repent this night, magbasol niya, they have to follow nga sa atong pagbuto muhangad ta sa langit, Lord, sama sa mga kardinal. Isaad ko, Lord, siluti ko, Lord, kuno galing man sa kong pagbuto nagtinunto ko sa naso. So nining putuha si Father Absalom Florinosos mipadayag, posible ang katungwa manghatag og kwarta, katungwa mo gasto daghag mga tarpaulin, wa mo gasto og mga sama ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Si model wa gyud na mga tarpaulin katuro sa atok nga luoy kayo, no? Nga ginama sa mga tao, tansan nga gigama pinubri lang itaon. So niining putuha kon mapakita kini sa mga Pilipino tibuok kalibutan ngang padag-on sa mga Filipino voters katungwa manghatag, katungwa magdaghan og mga TV advertisements, katungwa manghaylo, katungwa mo supak sa omnibus election code, kadtong mga kandidato nga nagpaubos kay naa na sa Lucas 18:14 ang magpaubos ipataas. Hopefully mahitabo kada. Unya mahitabo sa kanang Mateo 19:30 ang mahiuna maulahi. So kamo karon ang hatag tag 1,000 tapot ng inyong pagka-congressional ug uban pa. Lubok tag pila na 15,000, 16,000, grabe. So posible ipakita sa tibuok Pilipinas nga ang padag-on mosibo sa conclave, nga ang kabubuton sa Dios katong putli ug kasing-kasing, putli ug hunahuna, nagpaubos ipataas, ang maulahi mayuna. This is the leadership of His Holiness Buhing Santos Pope Leo XIV. Fiat Santos, Santos, Santos. Amen and amen. Shalom!